Role, gusto mo rapture, yung nene sa'yo, sabi mo araw-araw, parang matay. Parang tama. Ano yan eh. Kasi tama naman yun eh. Kung may baptism ka ng Holy Ghost, di mo maibig yung kapwa mo, yung kapatid mo, di ba? Di mo na pagtagaan. Gusto mo malit, mamundo ka na. At 2-3. So yung topic ko po, tuloy na tayo sa gawain ng po. Yung topic ko, the wife is the living epistle. Tapos, yung verse text ko po, yung 2 Corinthians 3, pakibuksan po. Babasahin po natin. Be careful of my Bible. Ano yan? Sino po yung volunteer na magbabasa sa 2 Corinthians 3 verse 2 hanggang 3? Basta po Tagalog lang. Regine, papuntahin mo rito para mabidyohan. Papuntahin. Kayo ay ang aming sulat sa aming mga puso na ikilala at tumabasa ng lahat ng mga tao. 3. Yaman na kaya sulat iyon na pinangasiwaan namin hindi isulat na tinta kundi Espiritu Santo ng Diyos na buhay hindi sa mga tapyas ng bato kundi sa mga tapyas ng puso. Okay, kung mababasa po natin para tayo magiging living epistle sa panahon na to. Paano po tayo magiging living epistle sa panahon na to? Question mark, di ba? Question mark yun. Paano tayo magiging living epistle? Kung mababasa natin sa verse 2 to, kung ang yung words na nakilala at nababasa. The word na nakilala at nababasa. At kung mapapansin natin sa verse 3, nasabi doon, di ba sabi doon may yung ink, sabi dito, yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta. Kung mababasa doon may tinta. So, ibig sabihin, paano, sabi niya, yung living epistle daw, kumbaga hindi nababasa ng tinta, kundi yung na words na nakilala at nababasa, ito yung ikay binago na ni Kristo. Huwag kang gumamit ng daw. Remind you. Isa na lang naman, di ba? Kahit pa. Kaya tayo ang living epistle kasi nakilala at nababasa dahil binago na ni Kristo. Ibig sabihin, tayo na yung buhay na patotoo, hindi na yung sinusulat pa sa ink. Kasi sabi doon, sa verse 4, at gayong, saan na yun? Sa verse 6 ata yun. Sagit lang po yung give it life, yung sinasabi, sa the letter killeth, but the Spirit of God give it life. So, ibig sabihin, kaya sabi niya, hindi na tayo nasusulat sa tinta kasi tayo na mismo ang magiging buhay na patotoo. Kaya sabi, living epistle eh. Nung start na binago ka ni Kristo, ikay nagpapakilala at ikay nababasa na base doon sa buhay na patotoo mo. Sabi po doon nabasa ko lang po ito kasi kay Ben Howard. Tapos gusto ko siya i-share kasi nagandahan po ako ng message ni Ben Howard na sabi niya, paano tayo magiging wife at tayo magiging living epistle doon sa iba din na hindi nakatanggap ng message ng Diyos. So, ibig sabihin, kung tayo ay may buhay na patuto, pwede natin i-share yun sa kanila para sila ay mabigyan din. Ibig sabihin, parang sinabi din doon ni Brother Ben Howard na manifestation. Nagpamanifest tayo yung buhay ni Kristo na ginago ka niya. So, ibig sabihin, kailangan ipamahagi din natin. At tayo, sabi niya, paano tayo mapapaniwalaan kung hindi tayo magiging living epistle, magiging wife ni Kristo?
sabi ni Ben Howard doon, the way na natanggap mo si Kristo as your binago ka niya, sabi doon, sa pamagitan ng pagbabago yon, nakikilala ka, nakikilala yung word of God ng Diyos, nakikilala at nababasa doon sa manifestation sa sarili mo. Kumbaga, hindi na yung ink na sinusulat na sabi doon na kailangan ang sulat pa yung magpapatotoo na buhay na ganito si Kristo ay totoo, ganyan ang Diyos ay totoo. Hindi sa buhay na mismo tayo. Kasi sabi doon, yung letter na yon, the letter kill it, at the Spirit of God give it life. So, ibig sabihin, nandun na sa'yo yun. Kasi yung Espiritu ng Diyos nandun sa'yo, hindi naman doon sa letter eh. Hindi doon sa sulat, kundi sa buhay na patotoo mo, nandun ang Diyos, sabi doon ni Ben Howard. Sabi niya, being a wife of Christ, sabi niya, kung wife ka ni Kristo, nung start na binago ka ni Kristo, magiging asawa mo siya at kailangan maging tuloy-tuloy yun. Sabi doon, hindi titigil yung pagiging wife mo. Kailangan hindi ka tumigil sa binago ka ni Kristo, hindi ka dapat titigil para magiging living epistle ka, magiging buhay na patotoo ka, na bilang natanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo. At di ba sabi pa doon ni Ben Howard, na sabi niya doon, paano kami magiging tawag dito? Yung mararapture. May nasabi siya doon, mararapture sa huli. Sabi niya, kung living epistle ka, dapat tuloy-tuloy hanggang rapture. Kasi yun daw yung magpaparapture sa'yo. Yung pagiging living epistle mo. Hindi ko na masabi na Berean kasi hindi naman binanggit ni Ben Howard dyan yung Berean kasi hindi niya pa naman yung Berean. Pero sa atin, ang pagiging living epistle natin, yung pagka-Berean natin, kung i-relate natin doon sa hukom, yung pagiging Berean, ang pagiging wife natin, yun yung pagiging buhay na patotoo sa atin. Sabi pa doon ni Ben Howard na maraming dumadating sa buhay natin. Kahit sabihin binago ka na ni Kristo at nagmanifest na si Kristo sa'yo, sabi niya, marami pa rin daw yung trials, yung pagiging bilang asawa ni Kristo sa'yo. Marami ka pang pagdadaanan na hirap dito sa buhay na to para makaabot ka dun sa rapture. Apat na word na yung daw niya. Marami siyang verse na sinabi dun na tawag dito, basta marami po siyang verse doon, hindi ko na kasi matandaan kasi hindi ko siya nadala. So yung inaano ko lang doon, yung pinakamahalaga lang doon, ang pagiging living epistle mo, na nakasama mo yung Diyos at nagmanifest sa'yo mismo. Kasi doon nababasa yung buhay natin bilang Kristiyano sa pagiging living epistle natin. So ano dapat yung ating gawin? Ang dapat nating gawin sa pagiging living epistle natin, tayo ay magtuloy-tuloy hanggang sa huli na makikita sa buhay natin na buhay na patotoo si Kristo na nandun sa atin. Yan lang po, kung may idadagdag po kayo, yun lang po yung ko. Pero actually madami pa po yun. May dadagdag ako verse na. Ano po yun? Sinuha, lumakad, kasama. Opo. So meron naman ako idadagdag. Kung ako muna. Di ba, comment lang po sa kanya. Yung daw. Ako, kukomment. Huwag yung daw. Kanina, sabi ni Barlito, if you want to teach, you should teach na ikaw ay Bilang katuwiran ni Ben sa Howard. iyong sarili. You should teach that your own teaching. Yes. So set So, kasi aside. kung tatayo ka dyan, dapat nasa gitna ka. Kasi ititrain mo sarili mo na tagapagturo as a wife, as a living epistle sa labas. Ngayon, di ba dito, tinitrain tayo. Ngayon, tatayo ka sa gitna, andin magtuturo ka, andin panindigan mo na yung tinuturo sa'yo yun. Sa'yo. Oo. Tama nga po yun. Walang daw sa akin. So apat na word yung daw mo binilang ko. Apat na word ba? Nakaapat ka. Muntikan pa maglima. Hindi kasi sa akin na sana. Sa Una-una, Bible, sister. kaso lang. Una, Wala akong share. Sister Ann, nag-quote ka ng chapter. Ibig sabihin, pag nag-quote ka ng chapter, ikaw yung pinag-aralan mo yon. At according doon sa binasa mo. Ngayon, pag binasa mo, andin nabuo sa isipan mo, andin magtuturo ka na para baga sa'yo to. Binigyan ng Panginoon sa'yo. Kasi kung sasanayin natin na laging daw, ganito yung sinabi, wala Parang tayong hindi totoo. natututunan sa sarili natin. Tama po yun, tama. Napansin sa Hindi ka kumpiyansa sa tinuturo mo.
naman, maganda yung boses niya, malakas. Kahit walang mic. Kaya lang, ang bilis mo magsalita. Ang bilis. Dahan-dahan ko na. Tama po yun. Kahit Meron pa side comments pa kasi para syempre sa pamagitan ng ganito, dito tayo makakasa eh. At syempre kailangan willing tayo magpa-correct kung anong ating pagkakamali. Kaya tayo tinitrain dito, di ba? Para pag dating natin sa labas, ano na tayo, hasa na tayo. So, ganito Kung dito na